konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 21, 2025. Kamusta naman ho ang inyong Saturday morning? At syempre ho, pag-uusapan ho natin ngayong araw ang pagpapadisbar kay COMELEC Chairman George Garcia dahil sa mga di umanong irregularidad dito sa nagdaang May 2025 elections. Pag-uusapan din natin dahil ngayon nga ho ay Pride Month, ngayong buwan ng Hunyo. Ayan ho, para ho sa ating mga kababayan ho na LGBT plus community. Pag-uusapan ho natin yung SOGI bill. Ito ho yung sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics o SOGI SC equality law. Ayan ho, pag-uusapan ho natin yan maya lamang At syempre ho, ngayong araw, June 21, 2025, June 21 ho ngayon, 5 years ago ho, ayan ho, nagsimula ho ang Usaping Legal. Nagsimula ho ang Usaping Legal sa social media, sa Facebook at YouTube 5 years ago. 5 taon na ho nakakaraan. At syempre ho, ang una ho nating topic dyan ay yung tax sa online selling. So ayan ho, kaya ho, from social media, from Facebook and YouTube, tumawid ho tayo sa radyo dito sa mainstream ho, dito syempre sa Radyo Pilipinas. And noong 2022, kaya at hanggang ngayon nandito pa rin ho ang ating programa. Maraming salamat ho una syempre sa Radyo Pilipinas ho, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para ho, sa pagbibigay ng oportunidad sa atin na makapag lingkod ho sa ating mga kababayan dito sa radyo, dito sa mainstream media, at syempre sa PTV din ho dahil napapanood din ang ating programa dito sa PTV, sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng PTV. Napapanood din ho tayo sa Free TV. At syempre maraming salamat ho sa ating lahat ng mga nakasamang staff at engineers simula pa po noong 2022 dito sa radyo. At syempre doon sa ating mga nakasamang guests ho, nung sa mga taong nagpaunlak ho sa atin ng mga panayam na interviews. At syempre sa inyong lahat ho, sa inyong mga manonood ho na patuloy ho na tumatangkilik at sumusubaybay sa ating programa, hindi lamang ho dito sa radyo at telebisyon, pati ho sa social media at lalo na ho sa YouTube. Napakataas ho ng bilang ho natin ng mga nanonood ho sa YouTube. Maraming salamat ho sa inyong lahat at sana ho magtuloy-tuloy lamang ang ating programa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Siyempre, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. At syempre, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
At syempre, meron din hong YouTube ang Radyo Pilipinas na kung saan napapanood din ho tayo ng live. So kung gusto nyo ho sa YouTube naman manood, maaari nyo hanapin ang Radyo Pilipinas YouTube channel. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sumuko si Isabela Vice Mayor-elect Attorney Harold Respicio sa Manila Regional Trial Court Branch 34 matapos makumpirma ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya para sa di umanong paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code. Matatandaan na naghain ng COMELEC ng kasong cyber libel laban kay Respicio noong Pebrero dahil sa mga social media videos nito na nagsasabi na maaaring mamanipula ang mga automated counting machines sa nagdaang eleksyon. Samantala, naghain naman ng disbarment complaint sa Korte Suprema si Attorney Jordan Pizaras laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa di umanong mga irregularidad sa 2025 midterm elections. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 21, 2025, naniniwala ka ba na nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon? Ulitin lamang ho natin naniniwala ka ba na nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, isa ho ito doon sa mga mainit na usapin nitong nagdaang linggo. At syempre, itong COMELEC ho ay nagsampa ho ng kasong cyber libel dito sa Vice Mayor, Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Harold Respicio. Sinubukan ho natin na kuhanin yung pahayag ho ni Attorney Respicio. Nauna ho siya nagkumpirma kahapon, kaya lang itong umaga ay umatras ho siya sa ating interview dahil ho siguro sa mga ibang prior commitments ho niya. Pero sa mga susunod hong episodes na Usaping Legal, baka makasama ho natin siya. At ayun nga ho, at syempre nanindigan ho yung COMELEC. Kung matatandaan nyo ho, naglabas ho ng mga videos itong si Attorney Respicio na sinasabing maaari daw hong mahak yung mga automated counting machines noong nagdaang eleksyon. Kaya ho, syempre, nagalit naman ang COMELEC dito at syempre sinabi nila na hindi pwedeng mahak yung kanilang sistema. At lalo na nga daw sinasabi na kung ikakabit sa internet, etc. May mga ganun ho Pero ang sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia ay hindi lang naiintindihan ni Attorney Respicio yung proseso. At sinabi ho niya na yung election returns muna yung ipiprint bago ang transmission. So yun ho ang sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia. Yung election returns muna ang ipiprint bago i-transmit yung mga resulta doon sa transparency server, doon sa server ho ng COMELEC. At syempre iba naman ho yung sinasabi ho ni Attorney Respicio doon sa kanyang mga videos. Kaya ito, syempre, nagtuloy-tuloy na nga ho yung kasong cyber libel na isinampa nito ng COMELEC laban kay Attorney Respicio. At kaya makikita ho natin yan doon sa mga susunod na araw kung paano yung magiging takbo ng kaso. Pero naghain na ho si Attorney Respicio ng kanyang piyansa. Actually, inunahan na nga ho niya yung pagpapalabas ng arrest warrant kasi nung nalaman nila last week na meron ng signed na arrest warrant mula dito sa Manila RTC Branch 34 ay ayan ho, nagpunta na ho siya doon, inunahan na ho niya at siya ho ay nagpost na ho ng bail, ng piyansa para ho ay siya hindi na ho hulihin. So kung base ho doon sa mga interviews last week, 32,000 pesos yung ipiniyansa sa bawat video. So dalawang video ho yun na nireklamo ng COMELEC. Kaya dalawang 64,000 pesos kung hindi tayo nagkakamali yung naging kabuuang piyansa ni Attorney Respicio. At syempre last week din ho
Naghain naman ng disbarment complaint si Bohol Congressional Candidate Jordan Pizares, Attorney Jordan Pizares, laban kay Chairman Garcia. At dahil nga daw ito sa mga di umanong irregularidad sa nagdaang eleksyon. Yan to, midterm elections 2025. Ang dami daw hong irregularidad. At syempre si COMELEC Chairman Garcia, yung chairman ng COMELEC, pinuno ng COMELEC. Kaya ho sa kanya ang lahat ng responsibilidad dito. At syempre siya din ho ay isang abogado, kaya ho siya ay pinapadisbar dito sa Korte Suprema na itong nagdaang linggo. So yan ho, ayon ho doon sa mga interviews last week nito ni Attorney Jordan Pizares, doon ho sa petisyon niya na pinapadisbar niya si COMELEC Chairman Garcia, ang sinabi ho doon ay nagpunta ho siya doon sa opisina ni COMELEC Chairman Garcia. Di umano, nagpunta ho siya at para ho syempre mag-courtesy call daw. At sinabi ho niya kung paano ipapatupad na maayos yung mga election laws, no? Lalo na sa kanyang probinsya. Dito sa Bohol nga ho, kung saan siya tumakbo bilang kongresista. Ngayon ho, di umano, ang tinanong sa kanya ni COMELEC Chairman Garcia ay kung ilan ho ang kanyang botante doon sa kanyang distrito. At sinagot ho niya na nasa 300,000 pesos. Ngayon ho, ang sinagot ni Chairman Garcia, di umano ang sinagot ay kailangan mo ng 300 million pesos para ikaw ay manalo. So yun ho, ano ho ba yung interpretasyon nung sinabi na yun ni COMELEC Chairman Garcia na 300 million pesos daw para manalo itong si Attorney Pizares? So madami hong pwedeng kahulugan yan, hindi ho natin pwedeng pangunahan, ano? At syempre sinikap din ho natin makapanayam si COMELEC Chairman Garcia, pero meron ho siyang flight ngayong araw mula sa Aklan, so pabalik pa lang ho siya ng gantong oras. Kaya tingnan ho natin, baka makapanayam din ho natin siya sa mga susunod na episodes ng Usaping Legal. Pero yun ho ang pinaka-inireklamo ni Attorney Jordan Pizares na di umano nagsabi itong si COMELEC Chairman George Garcia na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo dito nga ho sa distrito ng Bohol. At syempre, alam na ho natin yung resulta. Hindi ho nanalo si Attorney Pizares. Ang nanalo ang kalaban niya si Congressman-elect Yap. At ayan ho, kaya ho siya naghain ho siya ng petisyon para madisbar itong si COMELEC Chairman Garcia. Siyempre, abangan ho natin yung mangyayari sa isyong ito. Ito hong complaint laban kay Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Harold Respicio. At siyempre, ito hong disbarment complaint na inihain naman ni Attorney Jordan Pizares laban ho dito kay COMELEC Chairman George Garcia. So, abangan ho natin yan yung mga mangyayari sa mga susunod na araw kung paano ho ito magpapatuloy. At kaya yan ho, dami hong nagsasabi, dami hong nagtatanong, nagsisiwalat na meron daw di umanong irregularidad dito sa nangyaring halalan nitong May 2025 elections. So sana ho sa mga susunod na araw mabigyan ho yan ng linaw at sana ay may mag-imbestiga ho talaga kung may katotohanan ho yan, dahil syempre ho yan ho ay eleksyon at ang eleksyon naman ho ay isang sagradong bagay ho dito sa ating bansa, no? Kapag ho tayo ay may demokratikong bansa ay ang eleksyon ho ay sagrado dahil dyan ho pinipili yung mga leader, susunod na leader ho ng ating bansa, kaya hindi ho dapat magkaroon ng kahit na kaunting irregularidad dito sa ating eleksyon. Eto, sa pagbabalik naman ng Usaping Legal, ngayong Pride Month ho, pag-usapan naman natin ang panukalang SOGI Equality Law. Kasama naman si Mr. Patrick Espino ng Grupong Ladlad. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon ng programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan.
Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark at ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito ang titulong Usaping Legal at ay hindi maaring gamitin ni numan ng walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. Ayan ho, at syempre ho, happy viewing ho sa lahat ho ng ating mga taga-subaybay. Syempre sa Facebook, sa YouTube, sa Radyo Pilipinas Facebook page, and ho, at syempre ho, sa Free TV, Channel 3 ho, sa TV Plus, at Channel 45 to 49 naman sa For the Box. And po, happy viewing to Jovi Muniz, and ho, Jassy Tan, Evelyn Tan, and Wally Perez watching naman from Tayabas, Quezon. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre kay Tita Jovi Muniz naman watching from Chicago, ayan, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre meron din ho tayong YouTube channel, no? Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho nakapost yung mga past episodes ng Usaping Legal. So kung hindi nyo ho napanood yung ating episode tuwing Sabado ng umaga, ayan ho, maaari nyo hong balikan yan dito sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre nandyan din ho yung mga interviews ho natin na talaga ng mga tinututukan ho ng taong bayan. At makikita nyo ho yan sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Kaya maraming salamat ho sa lahat ng mga nanonood din ho sa YouTube, sa social media. Ayan ho, talagang libo-libo yung mga views ho natin dyan, lalo na ho pagdating sa mga interviews ho natin. Maraming salamat ho, at patuloy lang ho kayong manood, patuloy lang ho ang pag-share, pag-subscribe sa ating channel, no, para ho mas madami ho tayong matulungan at syempre ho mamulat ho, no, doon sa mga legal issues ho na ating tinatalakay. Ito, ngayong Hunyo ho ay Pride Month. Ito ho, Pride Month ho para sa ating mga kapatid ho, no, na LGBTQIA+ community, mga member ho niyan, lesbians, gays, bisexual, transsexuals, ayan ho, lahat ho. At tatalakayin ho natin ngayon para ho sa pakikiisa dito sa Pride Month, yung sexual orientation, gender identity, gender expression, or sex characteristics, or SOGI SC Equality Law. Ayan ho, mahaba-haba ho yung pangalan ng batas pero naglalayon ho iyon na ipagbawal ang diskriminasyon base doon sa SOGI SC ng isang tao o di kaya base ho doon sa kanyang kasarian. At kaya ho, para talakayin ho nito, pati po yung mga ibang issues para dito sa ating mga miyembro ng mga LGBTQIA+ community, makakasama ho natin si Mr. Patrick Espino ng Ladlad Party List. Magandang araw, Mr. Espino. Welcome sa Usaping Legal. Ako po si Attorney Danny Galang. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa inyong lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ito po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari nyo po bang ipaliwanag ano yung SOGI SC Equality Bill or Law at bakit ho ba ito ipinaglalaban ng inyong grupo na maipasa? Yes, ang SOGI SC Equality Bill ay isang batas na nakabinbin. Ito ay naipasa mahigit 2 dekada na, no? Ito ay sinimulan ni sinimulan ni late Senator Miriam Defensor Santiago na siya ang naging unang principal author. And then nag-evolve na siya, nagkaroon siya ng ibang mga pangalan, naging anti-discrimination bill, naging comprehensive anti-discrimination bill, naging SOGI bill, naging SOGI SC bill. So makikita mo ang daming pinagdaanan, ang daming
revisions ng bill na ito at marami ring mga principal authors ang bumuhat nito sa Kongreso pati na rin sa Senado. So ang layunin nitong SOGI-SC bill or anti-discrimination bill ay bigyan ng proteksyon ang lahat ng LGBT community. Ang lahat ng kasapi ng LGBT community, ito ay binibigyang diin na kailangan bigyan ng batas ng proteksyon ang lahat ng LGBT. Itong ADB ay hindi lamang nagbibigay ng hindi ito nagbibigay ng special rights para sa LGBT. Ito ay binibigyang proteksyon ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon base sa iyong SOGI or sexual orientation and gender identity and expression. Mabuti na nalinaw ninyo kasi nagsasabi nga na ang bill ho na ito ay para lamang doon sa LGBTQIA+ community at yun nga sinabi nyo talagang para sa lahat naman ho ito regardless of gender. Ito ho, no, ano ho yung reaksyon nyo na natapos ho yung 19 Congress at bigo pa din itong kapasaang batas ho na ito? Kung bakit hindi maipasa? Kung bakit hindi maipasa-pasa, tama? Yes po. Okay. Yeah, so itong bill na to, maraming natatakot dito sa bill na to, lalo na ang ating mga kapatid sa Catholic Church at ang mga Christian groups. One time, ang tinawag sa amin na mga LGBT ay kami daw ay mga immoral. Kami daw ay mga walang moralidad at kami ay mga banta sa kabataan. So itong mga grupong ito ay ang siyang mga tumutuligsa dito sa pagpasa ng anti-discrimination bill. Ang hindi nila naiintindihan, again, ang layunin nito ay bigyang proteksyon ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon. Hindi ito special rights para sa LGBT community, kundi ito ay nagbibigay ng proteksyon para sa lahat ng Pilipino. So ang unang kalaban, ang unang tumutulig sa o kumakalaban dito ay ang simbahang Katolika. Sila ay very vocal na wag ipasa-pasa dahil natatakot silang masisira ang pamilyang Pilipino, pero hindi po ito totoo. And in connection to that, sir, no, may ilang grupo kasi na pumipigil sa pagpasa nito at nagsasabi nga ho, ito na nabanggit nyo na rin ho, hindi ito akma sa isang bansang Katoliko tulad ng Pilipinas. At ano ho yung masabi nyo sa mga kritiko ng panukalang batas na ito at naniniwala ho ba kayo na makakapasa pa rin ho itong batas ho na ito? Yes. Again, ang batas na ito ay hindi lang ang sasabi ko lang sa mga tumutuligsa nito ay intindihin natin ang batas. Intindihin natin itong bill na to. Kahit kayo sa mga religious sectors, kayo ay mapoproteksyonan din itong SOGI-SC Equality Bill. Hindi ito special rights, hindi ito karapatang pantao na para lamang sa LGBT, kundi ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ang daming tumutuligsa dito, no? Ang daming lalo na ang simbahan. So nagkakaroon ng confusion, kino-confuse nila ang mga tao sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng SOGI Equality Bill. So, yan. Ngayon may nagsasabi ko kasi na parang ito ay prelude dito sa sinasabing same-sex marriage or same-sex union. Ano ho yung reaction nyo ho dito? Kaya daw hindi ito maipasa din. Yeah, dito sa ang SOGI Equality Bill ay hindi mini-mention kung ano man ang same-sex marriage. Hindi ito included sa bill. Hindi ito maapektuhan ng ating family code, ng ating konstitusyon. Kung hindi ito ay nagbibigay ng kasiguruhan ng proteksyon laban sa diskriminasyon lamang base sa iyong sexual orientation and gender identity. Basahin nating mabuti ang SOGI-SC Bill, wala itong same-sex marriage.
Alright, malinaw ho na nalinaw niyo ho yan na wala naman talaga doon sa bill na nagsasabi nga ho nitong same-sex marriage or same-sex unions. Pero ito ho ba, itong same-sex marriage or same-sex unions, ito ho ba ay patuloy pa rin ho na pinaglalaban niyo ho ng inyong grupo, at sa tingin niyo ho ba, naniniwala ho kayo at sometime magiging bukas pa din ang ating mga kababayan dito sa usaping ho ito? Yes. Yeah, kami sa Ladlad, yan ang sa LGBT community, yan ang matatawag naming Holy Grail. Ang SOGI-SC bill, ang lahat ng sumasapi sa aming mga kilusan ay naiintindihan kung ano ang saklaw ng SOGI-SC bill. Hindi ito special rights. Ito ay, ang layunin lamang ay bigyang ngipin ang batas para labanan ang diskriminasyon base sa iyong sexual orientation and gender identity and expression. So, ang mga LGBT ay nakakaranas ng discrimination tulad sa trabaho, lalong-lalo na ang mga transgender women and transgender men nating kapatid na siyang talagang tinatamaan ng diskriminasyon sa mga trabaho, sa paaralan, sa komunidad. So, kaya sila, hindi natin kakahayaan na magkaroon ng discrimination sa ating mga LGBT community. Kaya ipinapasa namin itong SOGI-SC bill. Doon naman ho sa same-sex marriage or same-sex unions, no, patuloy pa din ho ba itong pinaglalaban ng inyong organisasyon para ho naman magkaroon ng same-sex unions dito sa ating bansa? I understand may mga kaakibat ho na rights and obligations, no, dahil sa isang same-sex couple nga ho, no, same-sex unions, kaya dapat ho maipasa yung ganito dahil halimbawa doon sa retirement, doon sa mga benepisyo, yung sa hindi makapagmana yung mga same-sex partners, no, sa isa't isa. At kahit nga ho doon sa ospital, hindi rin sila mabigyan ng mga pribilehiyo. Pinaglalaban pa rin ho ba ito ng Ladlad na maipasa ho ang same-sex unions dito sa Pilipinas? Yes. Kami sa Ladlad, naniniwala rin naman kami sa same-sex union at same-sex marriages. However, ito, again, ang malaking usapin yan dahil marami tayong batas na kailangang madaanan, lalo na ang ating family code na kung saan ang sinasabi ay dalawa lamang ang gender, na meron lamang lalaki at babae, at yun lamang ang tatanggapin ng estado in terms of a marriage. So hindi ibang usapin itong same-sex marriage at same-sex union. However, hindi natin itinatanggi na kailangan din ng LGBT community ang same-sex marriage at same-sex union. Ang masasabi ko lang is may meron ding mga maliliit na tagumpay ang LGBT community daan ang gamit ang mga local ordinances ng LGUs, ang ating mga ADOs o anti-discrimination ordinances na pinapasa sa ilang mga key cities sa ating bansa. So itong same-sex, ang usapin sa same-sex marriage at same-sex union ay mahaba-haba. May mga taong nagsusulong nito, may mga grupo na nagsusulong nito at sinusuportahan din ito ng Ladlad. Pero sa ngayon, ang unang-una naming ang focus ay ang may pasa at sa Senado at sa Kongreso ang SOGI-SC Equality Bill. Ayan, malinaw ho yan at sana naman may mangyari dito sa 20th Congress, no, sa pagpasa ng SOGI-SC Equality Bill. Panghuli na lamang ho ngayong Pride Month, ano ho ang mensahe nyo sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at sa ating mga kababayan ho, no, na syempre ho, no, na maaring sumusuporta ho o hindi ho sumusuporta sa inyong mga organisasyon ho? I'm sorry, message, right? Is that correct? Yes, so meron ho ba kayong mensahe sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community at sa ating mga kababayan? Para sa lahat, tinatawagan ko ang lahat ng kasapi ng LGBT community na makiisa sa celebration ng ating Pride Month. Itong Pride Month ay hindi lamang para sa mga tao kasapi ng
LGBT community. Ito ay para sa lahat ng taong naniniwala sa pagkakapantay-pantay nating lahat. Ang Pride Month ay isang kilusan na may tuturing base sa nangyari sa Amerika ng Stonewall riots. And dito sa Pilipinas, may tuturing nating kauna-unahang Pride March or Pride celebration na nangyari. At ito ay isang tagumpay para sa ating bansa. So, nananawagan ako sa lahat ng LGBT community at na makiisa sa ating mga celebrations. Ang daming mga kaganapan, ang daming mga LGUs, ang kanilang mga grupo, ang kanilang mga LGU ang nag-host ng mga Pride celebrations. At palawakin natin ang ating mga sarili at kilalanin natin ang ating mga sarili. Huwag tayo mahiya. Sabihin natin kung ano-anong ang inyong mga sexual orientation and gender identity. At maraming grupo ang nandiyan para suportahan ang laban sa diskriminasyon. Ayan, maraming salamat ho sa inyong oras, Mr. Espino. At syempre, Happy Pride Month ho sa ating mga kapatid ho dyan sa ating LGBTQIA plus community. Okay. Salamat. Si Patrick Espino ng Ladlad Party List. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron pa rin ho tayong tanong sa bayan. Ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 21, 2025. Naniniwala ka ba na nagkaroon ng irregularidad sa nagdaang eleksyon? And mag-text din ho ng inyong mga komento sa 0917-626-1169, 0917-626-1169. Magbabalik ho ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing kay Karen Vargas. Ito ho, pasok po ba sa small claim yung 9,000 pesos? Pasok naman ho yan kasi hindi naman ho itinatakda ng ating ng rules ng Korte Suprema kung magkano ho yung minimum dito sa ating mga small claims court. Pero ang itinatakda ho niya, magkano ho yung maximum na amount niya ho na dapat ay ipapasok lang sa small claims court. At ito ay 1,000,000 piso. So kung ang pagkakautang ho sa inyo ay hindi ho hihigit sa 1,000,000 piso, hindi ho kasama dyan yung mga interest, ay pwede nyo ho yan na mahihain o ma-claim nga ho dito sa ating mga small claims court. Tandaan lamang ho natin, kayo dapat ay naningil ho muna at kung kayo ho ay nasa parehong barangay ay dapat ho yan ay dumaan muna sa barangay at kayo ho ay may issuean ng certificate to file action. At kapag meron ho kayong certificate to file action, ayan ho yan ay gagamitin nyo, i-attach nyo ho bilang isa sa mga ebidensya nyo. At yun nga ho, huwag kayong matakot kasi ho yung ating mga small claims court, templated na ho yung mga forms na gagamitin ho dyan.
So, ibig sabihin, fill upan nyo lamang ho yan. Katulad ho na yung pangalan, address, yung pangalan at address nung nagkakautang sa inyo, magkano yung pagkakautang at ano yung nature ng pagkakautang. At yun nga ho, wag mo kayong kabahan kasi ho, bawal ho yung mga abogado ho dyan. Kaya ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado para ho mag-fill up ho ng mga forms nga ho, no? At syempre ho, doon ho sa kabilang panig, meron naman ho yung verified response. So, kaya mas madali ho yan. So, sa verified response, sasabihin nyo ho dyan kung bayad na ho yung utang ninyo o kung wala naman ho kayong utang, etc. At syempre, yung magaganap hong informal hearing ay, yun nga ho, informal lamang, hindi ho kailangan ng mga abogado. Kaya wag ho kayong matakot dyan at mabilis ho lamang ang proseso dyan sa ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin na yung decision ho sa ating mga small claims court ay pinal na at hindi maaring maiapela pa sa mas mataas na korte. Ito question naman from Leo, ayan ho. Sa tulad po na nangyari sa akin, inalis ako ng attorney sa regular post ko as a guard na walang notice at inilipat sa ibang post. Ano po itong matatawag? Legal po ba ito o illegal? Depende ho yan doon ho sa inyong doon ho sa pagkakatanggal niyo ho. Sabi ho niya siya ay isang security guard. Meron ho siyang regular na post, no? Meron ho siyang regular na post, kaya lang ho tinanggal ho siya nang wala akong pasabi at inilipat ho siya sa ibang post. Ngayon ho, kung yung paglipat ho sa inyo ay management prerogative naman ho, no? Ibig sabihin ho, yung kumpanya ho, yung inyong employer ay may karapatan ho na gawin ho yung mga bagay na sa tingin ho niya ay makakabuti ho sa kanyang negosyo o sa kanyang pag-employ ho sa inyo. Yan ho yung tinatawag nating management prerogative. At kinikilala ho ng Korte Suprema ng mga kaso ho yung management prerogative na maaari ho itong gawin ng inyong employer. Kailangan lamang ho ay yung employer ho ninyo ay in good faith. Ibig sabihin ho, good faith ho. Talaga hong kailangan ho sa negosyo yung paglilipat ho doon sa inyong post mula doon sa dati papunta doon sa kasalukuyan. So kailangan lamang ho good faith. Meron ho talagang dahilan, reasonable na dahilan ho no kung bakit niya kayo ililipat. Kunyari kulang ho yung tao doon sa kabilang post na sinasabi ho ninyo o di kaya naman ho may mga iba pa hong kadahilanan. Kaya lang ho, kung bad faith ho, ito kung bad faith ho yung inyong employer at talagang inilipat lamang ho kayo doon para ho kayo ay pahirapan, ayan ho, di kaya para ho kayo ay tuluyan na mag-resign at talaga namang yung post na ipinaglipatan nyo ay sobrang layo ho, no? Talagang naging ibang probinsya na ho, etc. Ay ayan ho, maaari ho yan pumasok sa constructive dismissal. So ano ho yung constructive dismissal? Ito ho yung kapag ho kayo ay napilitang mag-resign. So hindi ho kayo pinapaalis ng inyong mga employer pero may mga ginagawa ho siyang hakbang para ho kayo ay mapilitang mag-resign. Katulad na nga lang ho ito yung paglilipat ho sa inyo sa ibang branch o mas malayong branch nang wala naman ho sapat na dahilan. O di kaya pagpapababa ho ng inyong sahod o mga benepisyo. Ayan ho, yan ho ay mga anyo ng constructive dismissal. At kapag kayo ho ay nag-resign dahil ho dyan sa pagpapahirap sa inyo ng inyong employer ay maituturing ho yung constructive dismissal. So pagkaganyan ho, maaari ho kayong maghain ng inyong complaint for constructive dismissal dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission ng NLRC. And ho, para ho kayo ay mabigyan naman ho ng hustisya. So maaari ho kayo unang-una ma-reinstate ho o maibalik sa trabaho. At kung hindi naman ho feasible, hindi na ho posible yung pagpabalik sa inyo sa trabaho at karaniwan nga ho dyan dahil strained relations na ho kasi ho talagang nagdemandahan na ho kayo ng inyong employer ay maaari naman ho kayong mabigyan ng inyong back wages, no, back pay. Simula ho nung panahon na kayo ay constructively dismiss hanggang ho kayo ay maibalik o sa pwesto di kaya madesisyonan ang inyong kaso. At syempre makakuha din ho kayo ng damages laban sa inyong employer para ho syempre pampalubag loob, no, damages sa inyong sinapit.
So yun ho, kung wala naman hong sapat na basihan ng pagpapalipat sa inyo sa ibang posisyon, pwesto, ay ayan ho, maaari ho yan pumasok sa constructive dismissal. Pero kung meron naman hong legal na basihan o reasonable na dahilan bakit ho kayo nililipat para ho naman maging mas maayos yung inyong negosyo ng inyong employer, ay ayan ho, wala naman hong batas na malalabagin ho dyan. Ito ang nagtanong naman ho sa atin from Princess Diane Gatpatan. Hello po, attorney. Ano po ang pwedeng akban na gawin laban naman sa may-ari ng nakakagat na aso nila at sinabihan ang biktima na wala silang pakialam? Ayan ho, maaari nyo ho na huyang ipabarangay kung sinabihan ho kayo ng ganyan dahil ho yung taong nag-aalaga ho sa hayop ayon sa ilalim ho ng ating batas na ating civil code at ng mga iba hong related na laws, no? Yung tao ho nag-aalaga ng aso o pusa yan ho ay may responsibilidad ho kung ang inyong alaga ay makakagat o di kaya makasira ng ari-arian. Kaya dito hindi ho pwedeng sabihin ng tao wala siyang pakialam na nakakagat yung kanyang aso, ay syempre cargo niya ho yan. Siya ho ang may obligasyon at responsibilidad doon sa pagpapagamot doon sa nakakagat ho ng kanyang aso. At sa mga ibang kaso pa nga ho, pati yung lost income ay sinasali din ho. Halimbawa yung tao ho ay hindi ho nakapagtrabaho ng 3-5 araw, sabihin ho natin, dahil doon sa kagat ng inyong aso, ay maaari ho niyang hingiin sa inyo yung arawan niyang sahod para ho syempre compensation, no? Dahil nga ho siya ay nakagat, hindi siya nakapagtrabaho dahil sa inyong aso. At syempre kayo din ho ang magpapaturok to niyan doon sa mga anti-rabies na kailangan hong turok, no? Ng inyong ng nakakagat ho. Kayo ho magbabayad para sa kanyang ospital kasi nga ho yung aso niyo ho ang nakakagat. Kaya ho maging responsable ho tayong pet owner. Kung nagkakaproblema ho kayo doon sa taong nag-aalaga doon sa aso nakakagat ho sa inyo, maaari nyo ho siyang ipabarangay para ho makakuha ho kayo, no, ng karampatang tulong at ng damages din nga ho, no, para ho doon sa inyong mga sinapit. Kaya ho para doon sa ating mga fur parents sana ho maging responsable ho tayong mga fur parents. Alagaan ho natin ang ating mga alagang aso o pusa at siguraduhin ho natin na kapag may nangyari ay magiging responsable ho tayo. Responsable ho tayong fur parents para doon sa mga nagawa ho ng ating mga alaga. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang mga komento naman ho, no, sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, June 21, 2025. Naniniwala ka ba na may irregularidad sa naganap na eleksyon? Ayan ho, from a cellphone number ending in 8589. Ito na hindi ako naniniwala dahil dumaan naman sa maigting na proseso ang COMELEC pati ang review ng mga source code. Kaya imposibleng mahak ang eleksyon. Ayan ho. At coming from cellphone number ending in 6397, ito ho, maaring may irregularidad dahil madami na ang nagpapatunay at nagsasabi na merong nangyaring magic, ayan ho, sa eleksyon. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong mag-comment nung inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado. Nasa Facebook ho at YouTube ang ating mga videos. Maaari ho kayong mag-komento ho dyan. At syempre ho, wala na lamang ho tayong oras pero natanggap ho natin yung mga ibang mensahe nyo ito from cellphone number ending in 5495 tungkol ho sa conjugal property. Ayan ho, ito ay sasagutin ho natin sa susunod na Sabado. Yung tanong niya tungkol sa conjugal property from cellphone number ending in 5495. Ayan ho, wala lamang ho tayong oras at syempre yung iba pa hong mga nagtanong, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff engineer Rolly Bumatayo at engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.